Okay guys, mayroon ditong sinid na error yung ating customers, no? A3 error from Silang Cavite. No, so ito po ngayon ang ating pupuntahan at ating isi-service, no, yung problema ng Sharp automatic washing machine na ang problema niya po ay A3. Okay guys, pupuntahan na natin yung unit, no, para ma-check natin. Ayan, so ito na po yung unit guys, no. Titingnan natin, lagay natin sa spin, no. Tingnan natin kung lumalabas yung A3 error. No, so ayan guys, naka-spin program na po tayo, no. So yan. Antayin lang natin guys kung lalabas yung error, no, dito sa washing machine na ito. Kasi ito po yung sabi ng customer natin, hindi nag-spin. Naglalaba naman pero ayaw mag-spin, lumalabas yung A3 error, no. So ayan, nasa 11 pa yung timer natin, no. Titingnan natin, antayin natin hanggang lumabas yung A3 kung lalabas nga. Ayan. Nasa 11, no. So yan. So antayin lang natin guys, no. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no, about automatic washing machine. At kung kayo ay may automatic washing machine, sigurado kami na isa sa mga trouble ng inyong mga washing machine ay nandito yan sa aming mga video, no. So pwede nyo lang yan panoorin yung mga videos namin dyan para makita nyo or paano nyo troubleshoot ang inyong mga washing machine, paano nyo ito magawa. Ayan. So nasa number 10 siya guys. Mapansin natin ito guys, in-spin natin siya na walang laman, no. So ayan. So ang tagal, no, matagal siya nang umaalis sa kanyang timer, no. So ayan. Yan, so talagang hindi siya umaalis, no. So samantala dahil wala itong tubig, ayan. Ayan, nasa 9, no. Nasa 9 siya. Pero wala pa rin, no. Wala pa ring spin na nangyari. Nasa 9 na. Dapat umiikot na po 'yan pagdating sa 9. Pero wala siyang spin na nangyari. Ayan. So ngayon, tulad niyan, kung aantayin siguro natin 'to ng matagal, dahil hindi naman lumalabas yung error niya pero wala siyang spin, baka lalabas siya, no, kaso matagal lumabas yung A3 na error. Ayan. Ayan, no, hanggang 9 lang, no. So tagal niya, hindi siya umiikot, no. Nasa 9 na pero wala pa yung spin na nangyari guys. Ayan. So gagawin natin, buksan natin yung likuran nito, no, kasi hindi siya umaalis sa 9, no. So, kung antayin pa natin yan, baka umaabot tayo ng kalahating oras bago pa lumabas yung A3 na error. So, ang gagawin natin guys, checkin na lang natin yung mga parts, no, para malaman natin kung anong problema. So, buksan natin yung likuran na bahagi, no. Ito guys, bubuksan natin to. Dalawang scroll lang naman ito sa likod guys. Yan. Yan. So ngayon, nabuksan na natin, pang-checkin natin. Unang checkin natin, wiring, no? Tingnan natin yung mga wire, baka may mga kagat. So far, wala naman tayo nakitang kagat ng wiring. Ayan. So wala naman, buo naman yung mga wiring, no? Ayan. So walang kagat. So ang gagawin natin guys, magti-tester tayo ngayon. Gagamit tayo ngayon ng tester para makita natin kung anong may problema dito sa parts na ito, no. So yan, so unahin natin to yung door switch. Titingnan natin kung may continuity. Ayan. Tingnan natin. Ayan, buo naman, no. Itong isa, tingnan natin. Ayan, ito testingin din natin, no. Tingnan natin kung buo ito, no. Ayan, parang wala, pero tingnan natin, no. Bubunutin natin para sigurado, para matest natin kung buo. Ayan. Ayan, bunutin natin to para sure ball, no? Para matest natin ng maayos. Ito po yung kanyang drum sensor or yung bump switch kung tawagin. Ayan, bunutin natin to. Ayan. Para makita natin kung ito nga ba ang problema, baka ito ang problema, no? Ayan. Ayan. Ayan, good naman, no? May buzzer naman yung ano natin.
tester natin. So, ibig sabihin, walang problema ito, no? Ayan. So, good ito. Walang problema dito, guys. Walang problema sa door switch, walang problema sa bump sensor. Ayan. So, ngayon, tingnan din natin itong inlet valve. Checkin natin kung ayos pa ba yung mga reading ng inlet valve na ito. Tingnan natin, guys. 4.5. Okay pa. Walang problema. Ito naman yung isa. Tingnan natin. 4.4. So, ayos pa, guys. Wala siyang problema, no? So, itong tatlong na-check natin, walang problema, no? So, ito ang next natin, yung sensor ng Sharp yan. Ito yung sensor. Yun ang titesterin natin ngayon. Tingnan natin kung okay pa ba itong sensor. Ayan. Bubuksan lang natin to, no? Ayan, para matester natin, guys. Ayan, tingnan natin yung resistance nito. Kung good pa, no? Ayan. Tingnan natin. 12.7. Ayun. So, dito guys, nakita na kagad natin na yung reading na 12.7 ay mababa na, no? So, ibig sabihin guys, itong sensor na ito ay sira na, no? So, ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin ito, no? Ayan. So, double check lang natin to guys. Baka naglulos. So, good talaga, no? Wala talaga siyang problema. So, good talaga itong balik natin. So, nakita lang natin dito guys, sa pag-check natin, yung kanyang water level sensor, no? Mababa na yung reading, 12.7 na. Supposed to be, nasa 13 above yan, no? So, ayan. So, kadalasan kasi guys, sa pag-A3, ito, nandito yung nagkakaproblema, itong drum sensor, no? Sa pagkakataon na ito, wala dito ang problema, no? Nandito. So, ito guys, pinalitan na natin siya ng sensor, no? Ito po ay 2-pin na sensor. So, ngayon, ang gagawin natin, titistingin natin kung gagana na siya. Ayan, naka 9 mode na po yung washing machine natin. Ayan, pagsaksak natin, nasa 9 mode na siya kasi ito yung last program na binunot natin, no? So, tingnan natin kung iikot siya, guys. Ayan, guys, kung mapansin nyo po, umiikot na siya. Ayan. Yan, no? Yan. Umiikot na ang drum, no? So, wala na siyang A3 na nilalabas. Ayan, no? Yan. Umiikot na po siya. So, ibig sabihin, guys, ang A3 na problema ngayon ay yung kanyang sensor, no? So, yun nga, nang sabi ko sa inyo, ang error na A3 minsan hindi lang drum switch, minsan ang sensor din, no? So, ayan. So, good na po siya, guys. Umiikot na po siya. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin, i-fix lang natin, no? Ayan. I-fix lang natin tong likuran muna, no? Testing natin ulit. No, so pinalitan natin guys ito, no? Ayan. Alisin natin tong luma. Palit natin yung bago. Ayan. Ayan. Yan po yung sensor na pinalit natin guys, no? Ayan. 2-pin sensor, no? So, ayan. Yan, ito yung luma guys, oh. Yung lumang sensor. Ayan. So, ipipix lang natin. Lalagay lang natin yung hose ng sensor para pag nagwawas, okay na, no? Ayan. So, ngayon guys, ang A3, no, sensor naman ang problema, no? Sa mga naunang mga vlog natin, kadalasan yung bump switch or door switch ang naging problema doon sa A3. So, ngayon naman, ang lumabas, sensor, no? So talagang iba-iba ang problema talaga ng ating washing machine. Kaya mas maganda talaga na ma-troubleshoot talaga sa inactual. No, ayan. Ayan. So ang history nito guys, may nag-service na nito, may nag-check na nito na technician. So hindi nila daw na-repair. Kaya ang nagbigay din naman sa atin, sa ating customer, ay yung technician din na gumawa na hindi nila na-repair yung washing machine na ito, no? So, ayan. Babalik lang natin guys yung cover sa likuran para matest natin ulit. Ayan, ganun po guys, no? Ganun po ang importante talaga pag na-check natin at alam natin yung mga resistance value ng mga parts ng ating mga washing machine. Ayan, ito yun guys, oh. Sira na. Ayan.
mga sensor na ito, yung 2 pin, 2 pin po ito, no? Pero actually yung 2 pin na guys sa mga sensor, bihira po nasira yan, no? Siguro nagkataon lang na bumigay na. Kasi yung washing nasa 4 na taon na rin. Kaya baka talagang oras na ng kanyang serbisyo na kailangan niya nang magpalit. Ayan. So ayan, nakapix na, no? Ayan. Ayan, so magte-testing tayo ulit guys para makita natin kung ayos na. Kung wala na siyang problema, no? Ayan. Ayan. On natin. Lagay sa... Ayan, start. Ayan. Ayusin natin siya naka-child lock, no? Ayan. Lagay mo natin sa wash. Tingnan natin sa wash. Baka hindi gagana sa wash, no? Lagay mo natin sa wash. Yan, nagkakarga ng tubig guys, no? Pero ito guys, ang problema naman nito talaga, sa spin lang lumalabas yung A3 error. Walang error pagdating sa wash, no? So ang gagawin lang natin, testing lang natin siya sa wash dahil pinalitan natin siya ng sensor, no? Para sigurado na ayos yung pinalit natin, no? Ayan. Tayo lang natin guys. Yan. So wala na siyang error na nilalabas, no? So may ikot na siya, wala siyang error na nilabas. Ayan. So ngayon gagawin natin, lagay naman natin siya sa spin. Tingnan natin. Iyon natin sa spin, lagay natin. Spin. Start. Ayan. Ayan. Ayan, nag-drain siya, no? So, antayin natin guys na umikot po, no? Ayan. So, sa lukuyang nagdi-drain po ay yung washing natin. No, nagdi-drain siya ng tubig. Ayan. So, dito guys, may idea na kagad tayo, no? Kung anong problema ng ating washing machine. Ang tip ko lang po sa inyo, kapag ilagay niyo siya sa spin na walang tubig at mabagal yung pagbaba ng oras at yung A3 hindi naman siya lumalabas kaagad, sensor po ang problema. Pero kapag ilagay nyo siya sa spin at lumabas kagad yung A3, ibig sabihin yung bump sensor ang may problema. So yun lang po guys, ang tandaan nyo. Kapag pag nilagay nyo sa spin ng inyong washing machine at ang tagal buwaba ng oras at hindi nag-e-error, ibig sabihin sensor ang problema. Pero kung ilagay nyo sa spin at lumabas kagad yung A3, ibig sabihin guys, drum sensor ang problema. So, yun lang po, no? Yun lang po ang maibigay natin na tip sa araw na ito. Paano nyo ma-identify kung ang drum sensor ang problema or yung kanyang water level sensor, no? So, yan. Tayo lang natin, guys, no? Umikot, no? So, nasa number 10 pa, no? So, ito, guys, kapag may tubig siya, talagang matagal yung baba ng oras. Pag may tubig siya, kasi dinidrain niya pa, eh. Ayan. So, once na-drain niya, maubos na yung tubig, saka siya ikot. No, yan, nasa 9. Dapat pag baba niya ng 9, ikot kagad yan, guys. No, hindi siya mag-stop, no? Pag apak niya ng 9, start kagad ng ikot ng drum, no? So, ayan, tulad yan, pansin nyo, pag apak ng 9 ng timer natin, pagdating ng 9, ikot kagad yung drum. So, ganun dapat, hindi yung wala siyang ikot, no? So, pag dumating ng 9 yung washing machine nyo na hindi siya umikot at ang tagal, ibig sabihin, sensor ang problema. Pero pagdating ng 9 na nag-A3 kagad, ibig sabihin, drum sensor po ang kailangan palitan. So, ayan guys, no? So, okay guys, aming salamat sa panonood. Bye-bye!